Good evening, mga kabebe, kape-kape sa gabi, o baka namang kape-kape sa umaga dyan sa kabilang panig ng mundo. Alam nyo, minsan iniisip ko, ang hirap maging mysterious. Gusto ko lang mag-post ng good vibes pero parang kailangan mo pang mag-filter ng words para hindi ka ma-overthink. Nakakapagod yang ganyan, di ba? Akala mo deep ka na, pero hindi lang pala masyadong updated sa social norms. Salamat sa mga nag-tune in, lalo na sa mga kapatid ko dyan sa Dubai at USA. Ramdam ko ang pag-stay up ninyo. Itong gabi na to, may dumating na mensahe mula sa Lapu-Lapu, Basak. Galing ito kay Ramon, isang Coast Guard. Interesting, no? Usually sa dagat siya nagbabantay, pero ngayon, may kailangan pantayan sa puso niya. Sabi ni Ramon, may babae raw na minsan nang nagpasaya sa kanya. Hindi raw niya yun makalimutan. Isang memory na kahit anong pilit niya, kumakapit pa rin. Yung tipo bang kahit gaano nakatagal, kapag naaalala mo, bigla kang mapapangiti. O kaya naman, mapapatanong, doon ba nagsimula ang lahat? Hindi raw yung typical na first love. It was something deeper. Something that felt like a destined encounter. Parang isang malaking tandang pananong sa buhay niya. Bakit ganun? Bakit may mga tao tayong nakikilala na nagpapabago ng buong pananaw natin sa affection at destiny? May ganun talaga, kabebe. Yung akala mo casual lang, pero naging turning point pala. At ang tanong, totoo pa kaya ang magic na yun sa dulo? Araw-araw, ganito ang buhay ko dito sa Lapu-Lapu. Bilang Coast Guard, I make sure na safe ang karadatan. Ang mga bangka, ang mga pasahero. May routine na ang bawat galaw ko. Maaga ang gising, duty hanggang takip silim, then uwi para magpahinga. Simple lang, walang gulo, at ayos naman ang lahat. Pero kahit gaano pa ka-predictable ang bawat araw, may isang bagay na hindi nawawala sa isip ko. Si Gigi. Matagal na rin since huli kaming nagkita. Bata pa kami noon, mga kabebe. When our paths crossed. Parang isang eksena sa pelikula. Pero yung tipong hindi pa natatapos ang storya. Ang ganda niya pa rin siguro ngayon, I imagine. Naaalala ko pa kung paano siya ngumiti. Yung kulot niyang buhok na laging ginugulo ng simoy ng hangin sa amin. I wonder kung saan na siya ngayon. Kung ano nang ginagawa niya sa buhay. Is she happy? Minsan, habang nagro-ronda ako sa baybayin, tinititigan ko lang ang malawak na dagat. Ang lalim, ang lawak, na parang yung feeling ko para sa kanya. Ang daming tao sa mundo, di ba? Pero bakit siya pa rin? It's funny how old memories just cling to you, hindi nawawala. Kahit gaano pa ako kabisi sa trabaho, she's always there, somewhere in the back of my mind. A quiet, constant hum sa gitna ng ingay ng mundo. It's a strange feeling, longing for someone you haven't seen in ages. Nasa Pantalan kami noon. Kakababa lang ng shift. Habang nagkukwentuhan, may nag-mention sa tropa na nag-gym daw sa Basak. Bigla akong napatigil. Basak. Parang automatic na nag-play sa isip ko ang pangalan ni Gigi. Naalala ko yung tawa niya, yung energy niya. Paano ba naman yung unang kita namin? Pinagalitan niya pa ako kasi naglalakad ako sa beach na parang walang pakialam sa mundo. Sabi niya, kailangan mo ng masarap na training kuya. Hindi ko akalain, yun pala ang simula ng lahat. Ang tagal na rin pala. Ilang taon. Pero bakit ganito? Bakit parang kahapon lang nangyari ang lahat? Bigla akong kinabahan. May kung anong kumurot sa puso ko. Closure ba ang kailangan ko, kabebe? O baka gusto ko lang talaga malaman kung okay lang siya. Parang may magnetic force na humihila sa akin, pabalik sa Basak. Hindi ko maintindihan. Bakit ngayon pa? Bakit bigla akong naging curious na ganito? Naramdaman ko na lang na kinukuha ko na ang susi ng motor ko. I just had to find out. Kailangan kong malaman kung ano na ang nangyari kay Gigi. Nandito ako ngayon, sa Basak, Lapu-Lapu, nakatanaw sa dagat. Ang ingay ng alon, parang lalo lang nagpapalakas sa boses ng isip ko. Ilang araw ko nang iniisip, kabebe, dapat ko bang i-text si Gigi? O hayaan ko na lang ang nakaraan na manatiling nakaraan? Is it okay to disturb her after all these years? May takot akong nararamdaman. Hindi lang yung kaba na baka hindi niya ako maalala, but yung deep fear na baka iba na siya. What if she's changed drastically? What if she's not the person I remember? Paano kung yung Gigi na pinapangarap ko, na iniisip ko all this time, ay isang idealized version lang pala? Isang alaala na pinalaki lang ng imagination ko. It's a painful thought.
Ang hirap tanggapin na baka yung feelings ko ngayon ay hindi na genuine. Na baka longing lang to para sa nakaraan, hindi para sa totoong siya ngayon. Tapos, may kaba pa na baka masaktan lang ako. Rejection, disappointment. Parang ang sakit na agad iniisip pa lang. It's like a cold wave hitting me. Pero there's this strong pull. Yung curiosity, yung urge na malaman kung kamusta na siya. Is it ethical? Is it worth the risk? Ano ba talaga ang gagawin ko? Dito sa Basak, Cebu, dito ko siya natagpuan mga kabebe. Akala ko mawawala na siya ng tuluyan sa buhay ko pagkatapos ng lahat. Pero ayun siya, as vibrant and full of life as ever. Hawak ang isang dumbbell na halos kasing laki ng ulo ko. Personal trainer na siya. Sino mag-aakala? Napapanood ko siya mula sa malayo kung paano niya imomotivate ang clients niya. Ang bawat instruction, puno ng passion at energy. Ang galing niya talaga mag-inspire. Nagkakasalubong kami sa lobby. Isang mabilis na hi at hello. Pero yung mga mata ko, ayaw nang umalis sa kanya. Sa bawat araw na nakikita ko siyang ganito, na parang hindi man lang siya nagbago, maliban sa mas naging confident at stronger. Mas lalo lang siyang bumabaon dito sa puso ko. Para siyang magnetic force. Hinahatak niya ako pabalik. Ang galing talaga ng tadhana, no? Parang sinadya na magkita ulit kami. Ang dating Jiggy na nakilala ko noon, ibang-iba na ngayon. Mas lumalim ang tingin niya, mas focused at may bagong drive. At doon ko naramdaman na kahit anong mangyari, itong nararamdaman ko, it's real. Hindi lang ito basta crush o paghanga. It's deeper. Ito na yata yung sinasabi nilang the one. Yung kahit ilang beses ka pang lumayo, babalik at babalik ka pa rin sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ulit. Pero this time, I want to do it right. Ayoko nang magkamali because she deserves nothing less. Dahan-dahan. Kabebe, napansin ko na hindi lang pala ako ang may tingin kay Gigi. Madalas, pag may nagtatanong sa kanya sa gym, may kasama pang pa-flex. May pahabol na, kaya ko yan, kaya kita'y train ng libre. O kung ano-ano pang pasikat. Para akong nanunood ng pelikula, pero ako yung bida na naiiwan sa background. Ang dami palang umaligid sa kanya. Iba-iba ang approach. May mga big time daw, may mga galing sa abroad, may mga kunwari seryoso pero ang goal lang ay mapasaya ang sarili. Nagpakilala akong Coast Guard. Proud ako sa trabaho ko. Pero narinig ko minsan na may nag-claim na piloto daw na may sariling eroplano. May isa naman sinabing manager daw ng isang 5-star hotel. Naisip ko, totoo kaya to o pang-impress lang? Puno ng ingay ang mundo ni Gigi. Punong-puno ng competition, kabebe, ang daming rivals. At ang nakakatakot, some of them are really good at playing games. Paano ako sasabay sa mga ganun? Wala naman akong ibang maibibigay kundi ang sarili ko. Naramdaman ko ang pressure, ang bigat. Parang hindi na ito simpleng panliligaw. Parang isang labanan na kailangan kong ipanalo without losing myself. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang any moment, sasabog. And then it did. Lumabas ang lahat ng kasinungalingan, kabebe. Mga nag-aagawan, nagpanggap, nagplano, lahat para sa atensyon niya. Ang daming boses, ang daming details na nagpapatunay sa lalim ng deception. Pero hindi yon ang pinakamasakit. Ang masakit, yung nakita ko si Gigi, her face, it was just blank. Then slowly, the realization hit her. Unti-unti siyang bumagsak. Yung mga tuhod niya, parang ayaw nang bumangon. Nandoon siya, sa gitna ng basak, parang nawawala sa lahat ng gulo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Should I pull her away? O hahayaan ko lang siyang maramdaman lahat ng sakit? The pain in her eyes, it was too much. Ang daming deception from so many people. She thought she knew them, na safe siya. Parang tumigil ang mundo for her. Lahat ng truth sumabog sa harap niya. Hindi na siya makahinga. Niyakap niya ang sarili niya and I could feel her whole world crumbling. This wasn't the Gigi I knew. This was a broken girl. Ang tanging gusto ko lang that moment, yakapin siya at sabihing, I'm here. Totoo ako. Ang bigat sa dibdib, kabebe. Parang every wrong decision ko before staring back at me right now. Nasaan ako? Sa lapu-lapu, basak. Katapat ko si Gigi.
Yung personal trainer na pinag-awayan namin ng Nevermind. Basta, yung babaeng gustong-gusto ko talaga. Kanina, I was still thinking of a way to make myself look good. But all those efforts, lahat ng drama ko, they just made things worse. Ang mahalaga, I'm here now, and there's no turning back. Tiningnan ko siya, diretso sa mata. Ramdam ko yung kaba. My heart was racing like a speedboat. This time, it's not because of a lie or a game. It's because I'm finally ready to be real. To tell her everything, all my stupid mistakes, and how much I truly, genuinely like her. Kahit ano pang maging reaksyon niya, I decided I'm going to own it. No more pretending, no more hiding. Ito na to, Gigi. All of me, exposed. For better or worse. It felt like walking on a tightrope. Pero mas okay na to kaysa magtago pa sa sarili kong kasinungalingan. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung bigat ng mga salitang binitawan ni Ramon. Sa gitna ng lahat ng gulo, ng ingay at ng mga revelations, yung kanya ang pinakasumikip sa dibdib ko. Kasi kabebe, hindi madali aminin yung mga ganoong bagay. Lalo na kung alam mong may masasaktan ka. Pero ginawa niya. Walang paligoy-ligoy, walang drama, diretso lang ang mga salita niya. Yan yung totoo, parang isang malaking wave na biglang humupa at sa paghupa nun may naiwan na kalinawan. Isang tahimik na understanding. Hindi ko pa rin lubos maisip kung paano mangyayari ang lahat. Masyadong complicated ang feelings ko for him sa lahat ng nangyari. Ang daming questions na kailangan naming sagutin. Ang daming issues na kailangan ayusin. Hindi yan madali. Pero for the first time in a long time, pakiramdam ko hindi na ako nag-iisa sa paghahanap ng totoo. May katuwang na ako. Ang honesty niya, yun ang nag-open ng pinto. Ang akala kong sarado na, may bagong chapter pa pala. Sana lang this time yung chapter na to filled with genuine emotions at pagmamahal. Yun lang ang hinihingi ko. Kasi sa lahat ng confusion at sakit, yung pagiging totoo niya ang nagparamdam sa akin na may pwedeng maging okay. May pag-asa pa. Mga kabebe, ano nga ba ang tunay na definition ng pag-ibig? Napakagulo ng mundo, di ba? Madalas we get caught up sa ideya na kailangan perpekto ang lahat. Akala natin kailangan may grand scheme, may drama, may twist para lang mapansin o mahalin tayo. Kung minsan nagiging over the top tayo, thinking that the more complicated it is, the more intense the love must be. Pero sa totoo lang, ang genuine connection, ang pag-ibig na nagtatagal, hindi yan about sa kung gaano ka kahusay magplano o magtago ng imperfections. It's about accepting who you are, faults and all, and allowing someone to love you for that. Sabi nga nila, you can never truly hide who you are for long. Tulad ng kwento ni Ramon at Gigi, kahit gaano pa kadaming twist at turns, sa huli, ang katotohanan pa rin ang mananaig. Ang honesty, ang simpleng pagpapakita ng affection, at ang kakayahang tanggapin ng bawat kapintasan. Iyan ang pundasyon ng totoong pagmamahalan. Walang maskara, walang daya. Just pure, unadulterated truth. Kasi kabebe, sa lahat ng bagay sa mundo, ang sincerity pa rin ang pinakamabigat. That's the most attractive quality you can ever possess. Sa isang relasyon at sa buhay, choose to be real. Always. Ayan, mga kabebe, tapos na naman ang ating tsikahan at sa bawat kwentong inyong ibinabahagi, lalo akong humahanga sa inyong tapang at katapatan. Thank you for opening your hearts to me, as always. Ngayon, gusto kong iwanan sa inyo ang wisdom ni Maya Angelou, isang dakilang makata. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Mga kabebe, sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay ninyo sa iba, huwag niyong kalimutang ramdamin ang halaga ninyo. Huwag kayong magmadali sa pag-ibig o sa paghahanap ng kasagutan. Ang tamang pag-ibig ay hindi minamadali. Dumarating iyan sa tamang panahon kapag handa na ang puso mo. Ang importante ay kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo dahil iyon ang mararamdaman at matatandaan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag kang mapapagod maghintay at maging mabuti sa sarili mo. Kung nakatulong ang ating usapan ngayong gabi, itag niyo ang inyong mga kaibigan na kailangan ding makarinig ng ganitong mensahe. Spreading love is our mission, mga kabebe. Please turn on those notifications and subscribe para hindi kayo maubusan ng upuan sa ating next kwentuhan. At
syempre, sa comment section, sabihin nyo sa akin kung ano ang ginagawa ninyo para iparamdam sa sarili ninyo na kayo ay mahalaga. Maraming salamat muli sa inyong time and trust. Remember that you are worthy of the greatest love the universe can offer. Until our next heart-to-heart talk, Tito Bebe is sending love and light. Good night, everyone.